Mapagpalang araw po, nandito po tayo sa tahanan ni si Nanay Merly. Kanya lang, wala si Nanay Merly. Nandun po sa kabila kasi may lagnat si Bunso. Kaya itong mga anak po ni Nanay Merly, ito si Brother Raymond. Sila ang makakasama natin sa Bible study, dito sa loob ng tahanan. Yung isa naman, busy naman sa may project siya. Ayan. Naging kaibigan ko po sila sapagkat si Sister Mian kasi matagal na kami magkakilala nun eh. Kaya napunta ako rito nung mag-meet kami ng biyenan niya, si Nanay Merly. Doon mismo sa Urban. Ay sa may Urban. O sa tabi ng Urban. Sa bahay nila doon sa Barangay 99. Kaya po ako nakarating dito sa kanilang dako, Magbuto makilala ko sila, yan. Naging regular na po yung Bible study every Sunday dito sa kanilang tahanan. At salamat sa Diyos, hindi napapahiya ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin ko, yung pinapapasok mo sa salita ng Diyos, ang Diyos ang pinapapasok mo, ang totoo niya. Purihin ang Panginoon. Okay, tayo muna yung mag-aaral ng Ebanghelyo. May dala po akong Biblia, Poemen Bible, pero mananalangin muna po tayo, hingin natin ang tulong ng Diyos upang siya po ang pumatnubay sa atin. Kasi po salita niya ang ating pinapaksa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon nito na binigay mo sa amin na kami po ay mag-aaral ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay walang iba kundi ang iyong salita na aming pagbubulayan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa kasulatan, ayon kay Apostol Pedro, itong salita ng Diyos, ang sabi niya, sa unang sulat ni San Pedro, sa chapter 1, verse 25, ang sabi ni San Pedro, o Apostol Pedro, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito, ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Yung salita ng Panginoon ay pinangangaral, sabi ni Pedro. Kanino? Sa inyo. Sino yung kausap ni Pedro? Siyempre po mga tao sa panahon niya. Yung inyo, mga tao po yan na kanilang binabagi ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay noon pa po ipinangangaral. Una, nung nandito po si Jesus, siya ang nangangaral kasama-sama yung kanyang mga apostol. Pero nung namatay na po si Jesus, sinakdal siya at inatulan ng kamatayan, yun po pinako sa cross. Then after that, 3 days, muli po siyang nabuhay. At within 40 days, nag-iwan po siya ng bilin sa kanyang mga apostol bago siya umakyat sa langit kung saan siya nanggaling. Ang sabi po rito sa Gawa 1, basahin po natin nung mabuhay siya maguli, ito po yung Gawa chapter 1 verse 1. Ito po nakalagay. Sa mahal kong Teopilo, ang aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. 2. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat sa langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang inirang yan. Nagbilin po, nag-iwan ng bilin. Doon sa ibang salin ng Biblia, nakalagay doon, nagturo. Po. Kasi po, si Jesus dito hakit na sa langit, natural lang maiiwan po ang mga apostol, silang magpapatuloy sa kanyang ministeryo. Kaya nanatili po siyang 4 na araw sa lupa. Tuloy natin. Sa loob ng 4 na pong araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, napakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan
ay pinatunayan niya siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Ayun, nagturo po siya sa kanila. Tinuruan niya po yung kanyang mga apostol abang hindi pa po siya umalis, 40 days. Siyempre sila po magpapatuloy sa kanyang ministeryo. Sabi pa rito sa 4, samantalang si kasama pa nila, pinagbili na sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo doon ng ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ayun. Nag-stay po sila sa Jerusalem. Kaya pangangaral po, nagsimula po sa Jerusalem. Ano po? Yan. Tapos po, dito naman pong sa sunod na talata, tignan natin ano po. Dito sa verse 12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng Olibo, halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Kasi sabi niya, mag-stay muna kayo sa Jerusalem hanggang tanggapin nyo ang alin daw po. Huwag kayong aalis sa Jerusalem, salip, hintayin ninyo ron ang ipinangako ng Ama na sinasabi sa inyo. Yan. Kaya nagbalik po sila sa Jerusalem. Naglalakad lang po sila noon, wala pong transportasyon. Yan. Sila po ay sumakanila po yung banal na espiritu. Siyempre, hindi po sila makakapangaral kung hindi po sila sasangkapan ng Espiritu Santo. Kaya nagbalik po sila para sangkapan sila ng Espiritu. Sa 2, chapter 2, verse 1, nagkatipo silang lahat isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong, malakas sa hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 3, nakita nilang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ay si pinagkaloob sa kanila. Yan. Kaya bago po nangyari ang pangangaral nila, sila po nag-stay sila sa Jerusalem hanggang sa tanggapin po nila ang kapangyarihan ng Diyos, yung napuspos sila ng Espiritu at nagsalita na po sila ng iba't ibang wika. Kasi sa panahon na yon, marami pong mga dumayo sa Jerusalem na iba't ibang lahi. Kumbaga, doon na po nagsimula ang pangangaral ng mabuting balita sa kanila. Ngayon, sa kanilang pangangaral sa panahon ng Pentecostes, alam niyo po ba kung ilan ang na-convert nila? Marami. Tignan po natin kung gaano karami ang na-convert. Dito po sa Gawa, chapter 2, sa 40, ito. Ganito po nakasulat sa verse 43. Simulan natin sa 43. 2:43 ng Gawa. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. 44. Nagsama-samang lahat at sumampalataya at kanilang ari-arian itinuring na paghahari ng lahat. 45. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at napagbilan ay ipinamagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. 46. Sa araw-araw, magpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. 47. Nagpupuri sila sa Diyos na kinakalugdan sila ng lahat ng tao at ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon na mga nililigtas. Ngayon, ilan sila? Dito basahin natin dito sa isang talata. Merong ganito karaming tao. Ang sabi po rito,
Sa 40, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanya sinabi na nawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kahit ang mga naniwala sa pinangangaral niya, ang nangangaral si Pedro po, nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Ibig sabihin po, libo-libo na po ang tao sa Jerusalem noon na dumayo upang magipagdiwang sila, pista ng Pentecostes. At yun po nagsimula ang pangangaral ng mga apostol. Kasi po umalis na si Jesus, umakyat na sa langit na dati niyang kinalalagyan. Kaya pinagpatuloy ng mga apostol ang pangangaral. At ang na-convert nila, isang araw lang 3,000 tao po yun. Isipin niyo po, saan nagmula yung mga 3,000 sinasabi ng Biblia? Ganito po ang nakalagay dito sa, tignan natin kung saan sila nagmula. Ito po, sa verse 2, verse 5, itong nakalagay, may debotong Hudyo sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa, buong mundo. Isipin niyo po, dumayo po sila para umaten sila ng kapista ng Pentecostes sa Jerusalem. 6. Nang marinig nila hangugong yung pagdating ng Espiritu Santo, nagdatingan ng maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wikang nakikinig. Wika ng mga nakikinig. Isipin niyo po dumayo yung tao, iba-ibang lingwahe. Pero nung magsalita na po yung mga apostol, iba't ibang lingwahe din at naiintindihan ng mga tao sa mismo lingwahe nila. 7. Sa pagkamanga at pagtataka ay kanilang sinabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Sila Pedro po yun, mga apostol. Bakit sila nagsasalita sa ating wika? Kita niyo po. Kasi po napuspos sila ng Espiritu ng Diyos. 9. Tayo mga taga-Persia, yan na po, Persia, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia. 10. Mayroong pang taga-Phrygia, Pamphylia, Egipto, lupahin ng mga Libya, malapit sa bayan na si Cyrene, at magmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na kahit sa pananampalatayang Hudyo. O may mga taga-Creta, Arabia rin. Paano sila nakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga ginawa ng Diyos? Hindi nila lubos ang maunawa ng nangyayari, kaya't nagkatanungan sila, ano ang kaulugan nito? Isipin niyo po, sa dami ng nationality dumayo sa Jerusalem upang makapagdiwang po ng Pentecostes at nangaral ang mga apostol ang ginawa ng Diyos, napuspos sila ng Espiritu Santo. At alam niyo po ba sa pangangaral nila, nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Halimbawa, taga-Arabia ka, ang isa sa kanila nagsasalita ng Arabic. Kaya naintindihan po nila. Pero sabay-sabay po yun Pero iba-iba ang kanilang lingwahe. Isipin niyo po, gawa ng Diyos yan. At sa panahon na yon, ilan po yung naniwala sa pangangaral ni Pedro? 3,000 tao po kahagad-agad. At sila po ay nagpabautismo, sabi sa Biblia, nung marinig nila ang pangangaral ni Pedro. O sino ba pinangangaral ni Pedro sa panahon nila? Ganito po ang sabi sa 5:42. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, wala silang tigil nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo.
Isa lang po pinangangaral nila, ang Yesus. Sino yung Yesus sa Biblia? Yung pong anak ng Diyos na buhay. Bugtong na anak, solong anak po siya ng Diyos. Siya po pinangangaral nila. Sino daw ang Yesus sa Biblia? Siya ang Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Kaya yung tumanggap sa pangangaral, tumanggap po 3,000 tao ng araw na yun lamang. Alam niyo po, ang pangangaral napaka-importante sa buhay ng tao. Kung sa tingin ng tao walang halaga ang pangangaral, wala tayong magagawa. Ganun po talaga iba't ibang paniwala ng tao. Pero sa totoo lang, kagaya po nito, nangangaral kami, wala naman kaming bayad dito, walang bayad, wala sweldo, walang anumang paginabang. Kumisan po, umuulan, kumisan bumabagyo, kumisan mainit ang panahon, sige lang. Ang mahalaga po, madala yung salita ng Diyos. At sa paggagawa po ng pangangaral, ang sabi ni Apostol Pablo dito, meron po siyang binanggit dito Alam niyo po, napakahalaga ng pangangaral. Tingnan niyo po. Dito po sa sinasabi ni Apostol Pablo, Unang Korinto chapter 9 verse 23. Ganito pong lahat ni Pablo. Ginagawa ko ang lahat ng ito. Yung pangangaral ko. Ginagawa ko lahat ng ito alang-alang sa salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yan palang pangangaral ng salita ng Diyos. May kasama po palang pagpapala. Alam niyo po sinong pagpapalain ng Diyos? Unang-una yung mga taong tumatanggap. Sila po yung pagpapalain ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, anong sabi niya? Nakikibahagi lang ako. Kumbaga, kumukurot lang siya ng konti. Kung magpapala ang Diyos ng 10, kukuha lang ng isa si Pablo. Nakikibahagi lang siya sa pagpapala ng Diyos. Kaya yung mga taong pinatutuloy ang salita ng Diyos sa kanilang bahay sa panahon nila Pedro, ay pinagpapala sila ng Diyos. Kaya hindi po nakapanginayang kung papasukin mo sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Kasi unang-una, ikaw na nakikinig, ikaw yung makakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Nakalagay po, binasa natin, ano pa ba? Ano pa? Bukod sa pagpapala, meron pong binanggit si Pablo rito sa kanyang epistola. Basahin po natin, Sabi rito ay, dito sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon Diyos at Ama magpakailanman. Amen. O anong sabi ni Apostol Pablo? Yung yaman ng Diyos, magkakaroon ka ng bahagi. Isipin mo yan. Ganun po magbigay ang Diyos. Tingnan natin ulit. Basahin natin. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ano daw yung kayamanan ng Diyos? Walang nauubos. Hindi nauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. O kung magbigay pala ng pagpapala ang Diyos, walang, ibig sabihin, hindi po kulang. Sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya yung mga nakikinig, nagpapapasok ng salita ng Diyos sa kanilang tahanan, sila po yung unang tumatanggap ng pagpapala ng Panginoon Diyos. At kami pong mga nangangaral, ang sabi ni Pablo, nakikibahagi lamang kami. Kita niyo po. Sabi ko nga po sa inyo,
Wala kaming trabaho, wala kaming sweldo, wala lahat. Kuminsan po, magsimula kami sa umaga, matatapos kami sa gabi. Pero biyaya naman ng Panginoon Diyos. Ang Diyos po ang tumutulong sa amin. Sa maraming karanasan ko na po, nilalayo po kami sa kapahamakan. Halimbawa, nung araw po, nangaral ako sa ano ba lugar yun? Na kung saan doon sila may mga tinatapon ng mga patay. Alam niyo po, meron akong kakilalang pulis. Ang sabi niya sa akin, mag-ingat ka pag nandun ka na. Bakit ka ako? Nung pulis ako, sabi niya, nadistino ako ron. Meron doon mga tinatapon ng mga patay doon, sabi niya sa akin. Mag-ingat daw po ako. Pinalalahanan ako nung kaibigan kong dating pulis. Pero kayo retirado na siya, no? Nadistino pala siya doon sa Baseco. Naalala ko ng Baseco. Tapos nung nasa Baseco na rin po ako, nagtanong din ako kung talaga meron ba talaga tinatapon ng mga patay. Meron daw po lugar doon. Pero hindi ko na po pinuntahan yun. Gusto ko lang makumpirma yung sinabi ng kaibigan kong pulis. Alam niyo po, sa pag-uwi ko minsan, nag-aabulan. Pulis at saka sibilyan. Oo, sa totoo lang. Totoo pala ang sinabi niya. Pero ako, hindi naman po ako natatakot. Bakit? Dala ko po yung salita ng Diyos eh. Ala naman po akong dinadalang iba eh. Kundi salita ng Diyos. Biyaya naman po, hanggang sa matapos ko po, hanggang malipat na po ako, wala naman nangyari sa akin doon. Biyaya ng Diyos. Wala naman nangyari. O sumagit sa akin. Kahit na sino, wala. Kasi po, dala po nga yung salita ng Diyos. Nagdadala ka ng pagpapala sa tao. Ang laki ng gampanin. Magdadala ka ng pagpapala sa tao. Kung minsan ng mga tao, inaayawan pa po yung pangangaral sa kanila. Hindi nila alam. Ang dinadala mo sa kanila ay pagpapala pala. Kung sino ba naman ang ayaw ng blessing? Minsan nga kahit konti lang ang may magbigay sa'yo ng konting bagay, tuwan-tuwa ka na eh, no? Pero kung ang Diyos ang magbigay sa iyo, ano sabi? Unlimited ang binibigay ng Diyos. Kaya tayo pong mga tao, napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. At ano pa, panguli. Tayo po ay mga buhay na tao. Yung patay, wala na yun eh. Yung binuburol, wala na. Hindi na pwede pangaralan yung mga patay na yun eh. At sabi ng ating Panginoong Yesus, nung nangangaral po siya, ganito po ang kanya sinabi. Sa libro ng 1:63, mismo po ang Panginoong Yesus ang nangangaral dito. Anong sabi niya? Ito, babasahin ko po. 1:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Napakaliwanag, ang Espiritu nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Ito po pong isang magandang sinabi ni Jesus. Nagbibigay buhay yung kanyang salita. Pag pinakikinggan mo, yung buhay mo nakikinabang talaga sa salita ng Diyos ng buhay. Alam niyo po, yung cellphone, pag lobat, di ba pag tinyas nyo, lumandar yung baterya hanggang sa mapulod siya. Di ba? Ganon din po ang tao, parang nare-recharge ka kapag nakikinig ka ng pangangaral. Especially kung nasa loob pa ng mismong tahanan mo. Kaya, malaking bagay po talaga ang pangangaral. At ang pangangaral, nagsimula po sa panahon ng Pentecostes sa pamamagitan ng kanyang mga apostoles. Kaya nagsimula po ang pangangaral doon po sa Israel at lumaganap na po sa buong mundo at hanggang ngayon patuloy pa rin po lumalaganap ang salita ng Diyos. Hindi na ba mahihinto ito, kaibigan? Mahihinto lang po itong pangangaral kapag ang Panginoong Yesus ay bumalik na po dito sa lupa at kinuha na niya yung mga kanya. Tandaan niyo po yan.
Merong babalikan si Jesus. Sino yung babalikan? Yung mga napangaralan at naniwala sa aral na nasa Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw po nagpapaliwanag sa amin at meron ka pong sulat na nakasulat sa Biblia na siyang amin nagagamit upang ibahagi po sa mga tao. Salamat po, Panginoon, sa binigay mong pagkakataon na makasama po ang pamilyang ito, Diyos, sa sandaling ito. Pagpalain mo po sila, Diyos, sa kanilang kabuhayan. Ano man po yung kanilang mga pangangailangan, kagaya na sinabi ni Pablo, punan mo po ang kanilang pangangailangan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, hindi po kayo manginginayang. Kaya i-share nyo po sa iba. At yung iba naman na share, i-share nyo rin po sa iba. God bless us all. Thank you for watching. God bless us all po. Ako po yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Ate Merly. Siya po ang tatay at nanay ng kanyang tahanan. God bless us all po. Bye.